Wala na po sa kustudiya ng Czech authorities si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At sa impormasyong nakarating sa Malacanang, nag-apply na ng asylum si Ko sa France. Saksi si Ivan Mayrina. Matapos sabihin ng DOJ na wala na sa kustudiya ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ito naman ang inanunsyo ngayong araw ni Palace Press Officer Claire Castro. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Ayon pa sa Malacanang, lahat ng embahada at konsulado sa Europa inutosang kumalap ng dagdag na impormasyon. Makikipagtulungan daw ang gobyerno ng Pilipinas sa iba pang gobyerno alinsunod sa international law para maiuwi si Ko na naaharap sa kasong graft at malversation dahil sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Bukas po ay magkakaroon ng pagpupulong. Pinatawag po ng ating Pangulo ang ambassador ng France at pati ang ambassador ng Czech Republic or charge d'affaires. At para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ang asylum ay proteksyon ay ginagawa ng isang estado sa mga individual na inuusig dahil sa kanilang lahi, relihiyon o political opinion o di kayo tumatakas mula sa giyera at torture. Sa France, ang French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons ang nagsusuri at magpapasya kung bibigyan ng proteksyon ng aplikante. Kung gagawa ng refugee status ang individual, pwede siyang bigyan ng 10 taong renewable residence permit. Maaari rin siya mag-apply para maging French citizen. Political persecution. Clinically niya he's being politically persecuted here in the country, so he's seeking an asylum sa France. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Habang may asylum petition, malaya si Ko na gumalaw hindi lang sa bansang France, kundi maging sa kabuang 29 na bansa ng Schengen area sa Europa. Ayon sa palasyo, dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangyayari sa paghahabol kay Ko, pero wala raw siyang sinisisi. Lahat po ng opisyal na na-involve dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at the time ni Zaldico ay nagtrabaho po na maayos. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.